Nalulungkot si Elio. Tinitigan niya ang mga bituin. Kumikislap sila parang mga pangarap na malayo. Hiniling niya na sana makasama niya sila malayo sa lahat. Nangangarap si Elio tungkol sa mga alien. Inisip niya na dadalhin siya nila sa lugar kung saan siya nabagay. Isang lugar kung saan hindi siya naiba. Isang gabi, may nagbago. Kumidlat ang hangin. Lumindol ang lupa. Tumingala si Elio. Isang spaceship ang lumutang sa ibabaw niya. Naliligo siya sa kakaibang liwanag. Hindi natakot si Elio. Nakaramdam siya ng pananabik. Siguro natutupad na ang kanyang hiling. Siguro hindi na siya. Isang rampa ang lumabas mula sa barko. May lumabas na figura. Hindi ito ang inaasahan ni Elio. Hindi ito berde o makaliskis. Mukhang mabait. Kumusta? Sabi ng alien. Malumanay at mahinahon ang kanyang boses. Ako si Gordon. Iba si Gordon. Hindi siya taga rito. Naiintindihan ni Elio ang pakiramdam na iyon. Nawawala si Gordon, tulad niya. Parang pakiramdam mo ba minsan wala kang kabilang? Tanong ni Elio. Tumango si Gordon, naiintindihan niya. Ikinuwento ni Gordon kay Elio ang tungkol sa kanyang planeta. Ito ay isang lugar na may mga batas at pagkakatulad. Hindi kailanman nababagay si Gordon. Tumakas siya. Hinanap niya ang lugar kung saan pwede niyang maging siya mismo. Ngunit sinundan siya ng panganib. Si Lord Gron ay isang makapangyarihang nilalang. Namumuno siya sa pamamagitan ng takot. Hinamon siya ni Gordon. Ngayon, hinahanap siya ni Gron. Nag-alala si Elio sa kwento ni Gordon. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang bagong kaibigan. Pero alam niya ang ibig sabihin ng pagiging hinahabol. Kailangang magtago ni Gordon. Dinala niya si Elio sa isang kuweba. Ito ang pasukan sa isang network ng mga lava tunnel. Mainit, mapanganib at sikreto. Kumikinang ang hangin dahil sa init. Naramdaman ni Elio ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Umaagos ang tunaw na bato na parang nagliliyab na ilog. Nakaramdam ng pananabik si Elio. Natatakot siya pero kasama niya si Gordon. Magkasama sila rito. Hindi na siya nag-iisa.